tikom po ang bibig ng Malacanang tungkol dito, mga kababayan. At hindi, eto nga, naghihintay ang mga kababayan natin, mga Pilipino, ng press con o sagot ng Malacanang tungkol dito. Pero napansin nyo, mga kababayan, wala po sila na kahit na isang sagot tungkol sa bagay na ito. Ang dami po pumabatikos po ngayon sa Malacanang. Lalong-lalo na po dito sa kanilang mga Presidential Communication Office. Yung mga nandyan, wala po silang binabanggit, wala silang sinasabi, wala silang sagot na kung ano man. Nasaan na kaya si Auntie Claire? Auntie Claire, ang dami pong nag-aabang sa inyo po, Auntie Claire. Dapat magpa-press con na po kayo tungkol sa bagay na ito, Auntie Claire. Para nang sa ganon, masagot nyo po yung katanungan ng napakarami nating mga kababayan Pilipino, ang tungkol po dito sa pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco, Auntie Claire. Sumungbat ka mo tanan, Auntie Claire. Tatapya lang urayan mo data, papreskon mo, Auntie Claire. Ayan mo ngayon, napangansama nagkaraokein. Di ba naglaing kang agsauno sa baling nga bambanag? Apay ngayon, kasto nga bambanag ka, di ka magtagtagarain. Awam mo tanti may bagamon. Kita-kita mga baset, Auntie Claire. Isang magandang umaga po, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. Meron tayong mainit na issue pag-uusapan ngayong umaga. Araw ng Martes, mga kababayan, July 15, 2025. Ito po ay kumakalat ngayon sa social media. Kaya lang, may mga mainstream media na ayaw pong ibalita ito, mga kababayan. Di natin alam kung bakit ayaw nilang ibalita ito, mga kababayan. Ayun. At eto nga, medyo pinuputakte ng batikos ang mga social media ito na tila baga tikom ang kanilang mga bibig sa mga nangyayari, mga kababayan. Kapag iba naman ang mga lumalabas na issue, mga maiinit na balita nag-uunahan sa pagbabalita, pero sa pagkakataong ito ay medyo tahimik at walang sinasabi. Hindi ibinabalita ito ng mga ibang social media, mga kababayan. Ano ba yan, Kajas? Ano ba yan? Bakit hindi mo pa sabihin kasi? Ang dami-dami po pa kasing pasakali no? Siyempre, bago tayo magpatuloy, mga kababayan, hindi natin pwedeng hindi batiin yung ating mga kababayan na nanonood po sa atin sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga kababayan natin na laging nakatutok, nagtitiyaga, nanonood, nagsishare, naglalike. Ayun, magandang umaga, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. Magaganda po kayo at mga gwapo kayo, mga kababayan. Eto na, rekta na tayo, mga kababayan. Tatanggalin ko lang yung background natin para mas lalo tayo magkaintindihan. Eto po. Pag-uusapan natin itong kumakalat ngayon sa social media. Actually, itong topic na ito o kaya ang issue ito, matagal na ito.
Hindi lang po napag-uusapan sapagkat nadadivert eh. Nadadivert sa ibang issue. Pero ito talaga ang issue. Ang nangyayari lang medyo, okay, napupunta sa ibang issue para lang siguro, ewan ko kung totoo yung sinasabi nila, para mapagtakpan ang isyung ito, kaya doon nila dinadala yung isipan ng mga tao, yung tungkol dito sa sabungero, sako-sako, mga sabong-sabong na yan at kung ano-ano pang mga issue para lang po malito o kaya tawag dito, ma-divert yung mga isipan at pananaw po ng mga kababayan natin. Pero eto mga kababayan, panoorin muna natin ito. Siyempre, hindi natin makakalimutan na magpasalamat sa Net25 News and Information mga kababayan sa ating pinagtitiwalaan na himpilan ng radyo at telebisyon. Ayun, dito po sa Mata ng Agila mga kababayan. Ito. Panoorin muna natin ito bago tayo magbigay ng komento mga kababayan. Ayun, Mata ng Agila, Ka Eden Santos magre-report sa atin. Panoorin natin to mga kababayan. Ay tunuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. I cannot comment on that. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Yun mga kababayan, narinig natin at napanood natin yung balita
mula po sa mata ng agila na isinahimpapawid ni Ka Eden Santos, mga kababayan. At eto nga, mga kababayan, yung tungkol po dito sa kumakalat po ngayon sa social media tungkol kay Juan Paulo Tantoco na ito nga po ay napabalita. Actually, ito noon pa eh. Noon pang bago arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para dalhin sa ICC, nangyari na po ito. At yun nga, yung interview ni BP Sara, yun yung sinabi niya na issue, pero ang nangyari, yun nga, dinakip, inaresto si former President Duterte at doon napunta. Doon po natuon yung isipan, yung pananaw po ng mga tao para mailihis po sa isyong ito. Pero ganun pa man, kahit na ganito ang nangyari, o ganun ang nangyari sa ating former president, hindi pa rin maikakaila at lumabas pa rin itong isyong ito. At yun nga, nagpalabas na po ng resulta, dahilan ng pagkamatay nitong Juan Paulo Tantoco ay namatay po sa drug overdose, mga kababayan. Ito ngayon ang issue dyan, mga kababayan. Ang Malacanang po ay tikom, katulad nga po ng pambungad kanina ng ating magiting na reporter sa Net25 o broadcaster. Tikom po ang bibig ng Malacanang tungkol dito, mga kababayan. At hindi, eto nga, naghihintay ang mga kababayan natin, mga Pilipino, ng press con o sagot ng Malacanang tungkol dito. Pero napansin nyo, mga kababayan, wala po sila na kahit na isang sagot tungkol sa bagay na ito. Ang dami po pumabatikos po ngayon sa Malacanang. Lalong-lalo na po dito sa kanilang mga Presidential Communication Office. Yung mga nandyan, wala po silang binabanggit, wala silang sinasabi, wala silang sagot na kung ano man. Sabi nga itong bagong talaga, mga kababayan, na secretary ng PCO na si Richard Gomez. Hindi pala si Richard Gomez yun, si Dave Gomez ba yun, mga kababayan? Sabi niya, private matter daw. Pambira pa, private matter, bakit pagka ibang usapan, agad sinasagot? Katulad nito, halimbawa lang, magbibigay tayo ng mga kababayan. Kung sakali po, ito, pakinggan nyo. Kung sakali po, baliktarin natin yung sitwasyon. Baliktarin natin. Sabi nating si BP Sara ang nandun sa Los Angeles, sa isang kwarto na yon. At meron siyang kasama na isang katulad din ni Juan Paulo Tantoco. Hindi ibig sabihin hindi po ito si Tantoco, ibang tao. At nangyari din ito na yung tao na yon ay namatay din tungkol sa overdose ng cocaine o drugs. Ano kaya ang sasabihin? Mananahimik din kaya ang mga tao, mga kababayan? Mananahimik din kaya ang administrasyon na katulad ng ginagawa po nila sa pagkakataong ito? Ito po, mga kababayan, hindi po namin sinasabi rito sa ating palatuntunan o sa ating programa, hindi natin sinasang-ayunan yung mga nagsasabi na, bakit tahimik kayo? Bakit wala kayong imik? Bakit tikom ang inyong mga bibig? Hindi natin sinasabing ganun, mga kababayan. Dapat sana, sagutin ito ng kinauukulan. Oo, kasi ang daming nag-aabang po sa sagot po ninyo, mga kababayan nating mga Pilipino tungkol sa bagay na ito. Diyan po sa Malacanang, mga kinaukulan po.
sagutin niyo po ito para nang sa ganon, ano man ang maisagot ninyo, at least narinig po ng sambayanan na meron po kayong tugon ukol sa bagay na ito. Kung magsasawalang tibu po kayo rito sa bagay na ito, parang yung sinasabi at pinatutunayan lamang na ito po ay totoo, mga kababayan, hindi po ba? Dito naman, hindi naman po natin inaano ang administrasyon, mga kababayan. Wala tayong pinapanigan dito. Tayo lang po ay neutral lang po tayo rito. Nasa gitna po tayo. Kung mayroong dapat purihin, pinupuri natin. Kung mayroong dapat punahin, syempre, titignan natin. Bagamat wala naman tayong karapatang pumuna, sapagkat tayo naman ay isang vlogger lang na karumal-dumal, walang pakinabang at walang kakwenta-kwenta, puro kahindik-hindik lang yung ating mga content. At least po, concern tayo sa ating bansa, mga kababayan. Yun yung importante ron eh. Opo, eto po, dapat na, nasaan na kaya si Auntie Claire? Auntie Claire, ang dami pong nag-aabang sa inyo po, Auntie Claire. Dapat magpa-press con na po kayo tungkol sa bagay na ito, Auntie Claire. Para lang sa ganon, masagot nyo po yung katanungan ng napakarami nating mga kababayan Pilipino. Ang tungkol po dito sa pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco, Auntie Claire. Sumungbat ka mo tanan, Auntie Claire. Tatapya lang urayan may data, papreskon mo, Auntie Claire. Ayan mo ngayon, napangansama nagkaraokein. Di ba naglaing ka nga sa uno, sabsabaling nga bambanag? Apay ngayon, no, kasto nga bambanag ka, di ka magtagtagarain. Awam mo tanti may bagamaw. Kita-kita mga baset, Auntie Claire. Ayun, mga kababayan, yun lang po ating maipabahagi ngayong umaga. Sana po ay masagot po ito ng kinaukulan. Hindi po biro-birong bagay ito. Isang mabigat po na akusasyon po ito, mga kababayan. Dapat masagot po ito ng kinaukulan. So, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Ano mang oras po ninyo mapapanood ang video ito, mga kababayan. Just Vlog, laging bumabati po sa inyo at laging nagsasabing lagi kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.